natin, attorney, yung tungkol sa aral program. Ano po ba ang ibig sabihin nun, attorney? Para saan po ba yung aral program? Kailan pa po ito na-implement, Attorney Boggs? Ayan, ang ARAL program, Bombokier, is actually yung ARAL stands for Academic Recovery and Accessible Learning Program. So kaya siya tinatawag na ARAL. Ito po ay merong batas na nag-create. Yan ang Republic Act 12028 na naipasa kang Kongreso na kung saan ang layunin ay para sa recovery ng mga learning loss. And most especially para doon bukir sa mga bata, mga estudyante natin na talagang merong problema or sabi nga challenge pagdating sa pagbabasa, literacy, as well as bumbukir sa comprehension. So yan po talaga ang ninanais natin under this ARAL program na masagutan or magkaroon ng katugunan upang sa ganun mabawasan talaga ang ating mga estudyanteng may difficulty hanggang sa non-reader talaga Bombokier ay maalis. So ito yung intervention. Ito ang maganda dito lang Bombokier ay may batas. So dahil ito ay mayroong batas na nagsasabi kung ano ang pwedeng gawin, mayroon din tayong inaasahan na pondo mula sa gobyerno para sa pag-implement nitong ARAL program. Alright. Opo, yun. Very well said, attorney. So dahil, attorney, meron ng aral program, may mga pagbabago ba, attorney? Halimbawa sa way of o sa way ng pag-aaral ng mga estudyante, yung oras ng pag-aaral, yung paraan ng pagtuturo ng mga teacher. Meron bang pagbabago doon, attorney? Yes, yung loading kasi Bombokier ng mga learning areas, meron yon na allotment na 45 minutes per learning area. Kaya kung may 8 learning area, i-multiply lang yun Bombokier sa tig 45 minutes. Ngayon, meron tayong mga estudyante na may difficulty, merong mga schools na nag-submit na ng mga proposal kung saan yung kanila pong mga subject na or yung loading ng mga subject sa mga school may madadagdag na aral program. Kumbaga Bombokier, dagdag ito na bubunuin ng ating mga mag-aaral pati ng mga teacher yung reading, mas intensive Bombokier na reading as well as literacy intervention, mas intensive, mas may dagdag na oras para doon Bombokier. And aside from doon, meron tayong mga summer program na intended solely for the ARAL program Bombokier. Kaya nung nakaraang summer, meron tayong mga reading intervention program sa mga paaralang pili na nagsubmit ng proposal para sa ARAL program. Alright. Ito, attorney, malinawan ko lang. Itong aral program, attorney, sa elementary lang ito? Or kasali pati po ang high school? Meron yan Bombokier na grades 4 to 10 na kasama. So, kasama po Bombokier pati high school. Mula actually grade 1, iba lang yung simula nung pinalabas Bombokier yung DepEd Memo 64 series 2025. Nauna lang ng nauna sa second quarter yung grades 4 to 10. Sumunod naman yung grade 1 ng third quarter. And then yung mga grade 2 and 3 para naman sa second quarter. So yun yung simula ng school year 2025-2026 Bombokier. So meron na tayong simula ng ng aral program hanggang high school tabi Bombokier. Alrighty, yun. Eto, attorney, para aware lang yung ating mga tagapanood, taga-subaybay. Ano ba ang kagandahan nito, attorney, sa mga student and sa mga teacher po natin? Ayan, meron tayong basihan talaga Bombokier na nagre-recognize ng importansya ng reading as well as academic recovery. Yun ngang batas na 12028. So minsan kasi Bombokier, kapag kahit marami tayong naisin, pag walang pondo, parang normal yung kasabihan na pag mayong pondo, pumurondo. Di ba? So at least dito, nakakasiguro tayo dahil ito ay batas na merong funding for the implementation of the ARAL program. Kahit paano, makakasiguro tayo na
ang program ay magtutuloy-tuloy. Hindi yung simula ngayon, mayroon tayong reading program, mayroon tayong academic recovery program. Dahil walang batas, natitigil siya. Dahil wala rin pondong pagkukunan, ang mangyayari, purely voluntary, iaasa natin sa mga stakeholders. But with this aral law, meron tayong kasiguruhan na may pondo siya. So ang programa naman ay makakapagpatuloy dahil funded siya. Hindi lang po ngayon, kundi ito ay multi-year. So every time na mayroong reported Bombokier na mga non-reader o kaya may struggling sa pagbabasa at pati na rin sa kanilang academic standing, so this program will support including yung pag-finance ng mga supplies, ng materials, pati yung human resource natin kung kinakailangan. So yun ang kagandahan naman nito, Bombokier, compare doon sa mga teacher-initiated na mga program, though marami tayo, Bombokier, na mga teacher-initiated kasi ang mga guro naman talaga natin hindi nagpapabaya kapag meron talagang mga non-reader sa kanilang classroom, talagang nagsusumikap na mapapasa. Pero sa kakulangan din ng pondo, Bombokier, at ng mga supplies and materials na kakailanganin, so hindi natin ma-reproduce yung mga best practices ng ating mga guro. Kaya sa mga select lang na paaralan meron tayo, pero di natin yung pangmalakihan na reproduction, yun ang kulang. Pero with the funding na with the law, I hope na pati funding, Bombokier, ay malaki din para dito. Alright, yun. Ito attorney, ang nabubuong image sa isipan ko attorney, parang 'di ba nag-aaral ngayon. Tapos pagkatapos nung session sa klase, parang 15 or 20 minutes na remedial. Parang ganun ba attorney yung ano, yung aral program? Attorney Bogs? At meron kasi, Bombokier, na tinatawag tayong baseline reading inventory o kaya meron tayo sa grade 1 to 3, yung tinatawag nating Key Stage 1, meron tayong CRLA, yung Comprehensive Rapid Literacy Assessment, o di kaya naman sa higher grade, meron tayong tinatawag na PhilIRI, yung Philippine Informal Reading Inventory na ginagamit para makuha ang reading level ng ating pong mga mag-aaral sa elementary hanggang sa high school. So yun yung nagiging baseline, tabi, Bombokier, kung ano at sino ang mga estudyante na pumasok doon sa baseline, sa kanila nakatutok yung program. So kung sa proposal, for example, ng ating mga school principal, kasi kailangan nga talaga na i-plot yan sa program, sa schedule ng paaralan. Halimbawa, kung may 20 minutes, tama po kayo, kung may 20 minutes, for example, na allotment, dun po ifo-focus yung aral program. Unlike noon kasi, Bombokier, di ba, kapag may remedial class, o maiwan ka after 5 o'clock, ikaw ay magre-remedial, may iwan ka sa klase. So yung parang nagkakaroon ng connotation ng bata na pinarusahan siya ng guro, hindi siya importante sa guro. So ngayon, para maiwasan yung mga ganoon, merong baseline data at yung baseline data na yon, Bombokier, ang magiging basis kung sino-sino at kung paano i-execute yung aral program sa ating pong mga paaralan. And usually, may uniform time allotment para, sabi nga natin, maiwasan yung comparison na sila pinauwi na, kami hindi pa. Opo. Eto attorney, sa part ng mga teacher ulit, sino-sino dito attorney yung pwedeng magturo? Pwede ba dito attorney magturo yung kahit hindi pa, wala pang license, hindi pa LPT, attorney Bob? Ayan, meron tayong mga guro talaga na ini-invite para magturo. Minsan, kahit yung mga pre-service teachers, Bombokier, halimbawa yung hindi pa license, hindi pa nasa teaching, but they have the devoted devotion, the training to be devoted na mag-attend, ina-allowed natin, Bombokier, lalo sa mga malalayong lugar na kung saan may nangangailangan pero wala tayo pa mga guro na available. So ina-allow din natin yung mga nasa pre-service teachers. Ibig sabihin, yung wala pa sa serbisyo pero merong potential na nakikita. Pwede natin yung gamitin at pwede nating imbitahan at pwedeng maging bahagi ng aral program. Kung hindi naman, Bombokier, yung mismong mga teachers na kung saan ay
they will not be tutors to their learners. Ibig sabihin, hindi sila considered tutor sa kanila pong mga estudyante, pero deep DepEd teachers natin po sila. Kaya usually Bombokier, pag summer, dinidevote din nila ang oras para magturo sa aral program. And other individuals who are qualified Bombokier, pwede din na mag-aral program. Basta po sila ay meron na ring experience. Kasi ang aral program Bombokier, para ka ring nagturo ng regular na teacher. Yun nga lang, hindi ka regular na dun talaga sa aral program ka lang. Kaya po, minsan, ang ating mga ini-invite, like for example, kung hindi naman talaga sila teacher Bombokier, kailangan nilang mag-undergo ng mga capacity program or capacity development activity para nang sa ganon, alam talaga nila kung paano patatakbuhin yung programa ng aral. So yun po yung mga pwede Bombokier. Pwede ang nasa pre-service, pwede ang mga other individuals na qualified, competent, and have good character, and also yung mga DepEd teachers, provided that they will not be the tutors of their learners. So hiwala yung kanilang hahawakan. Alright. Ito attorney aral program. Ano ba to? Araw-araw ba ito attorney na isasagawa if ever? Ayan, ayun din. Minsan kasi Bombokier, meron tayong mga schools na ang plot nila ay araw-araw, ang iba naman ay may definite time lang. So inaalaw naman natin under the existing policies natin, yung tinatawag nating mga principal empowerment. We empowered our principal to determine their schedule according to their context, provided na pinapa-approve naman po dito sa atin. Kaya iba-iba din minsan Bombokier ang plotting ng ating mga paaralan according to the context of the school. Alright. Dito attorney sa DepEd Gamsur, may mga school na ba rito attorney na nag-implement na nito, attorney? Totoo yan, Bombokier. Actually, our Chief of the Curriculum Implementation Division, si Chief Mariben Berha, in-encourage talaga niya na all schools should implement the aral program because alam namin talaga na marami tayong problema when it comes to reading comprehension, reading literacy, as well as yung understanding. So, ini-encourage natin na lahat ng schools. Hindi pipirmahan yung kanilang class program Bombokier kapag wala talagang intended for the aral program. So, mandatory na yung class program nila ay naka-embed na din yung aral program para sa yun nga, academic recovery and acceleration ng ating pagkatuto. Alright. Alright, Attorney Bogs. So, ito attorney, sa mga gustong maging bahagi nito or magturo dito sa aral program attorney, ano ba yung requirement, Attorney Bogs? Ayan, the best pa rin, kung kayo ay may intention na maging part ng aral program, the best pa rin to visit the nearest public elementary and secondary schools at matanong ninyo kung ano ang kung meron silang aral program sa kanila pong klase sa kanilang school at tingnan kung merong mga pwede kayong mag-suit doon sa kanila pong mga program, maging bahagi doon sa programa ng aral upang sa ganun makatuwang tayo. So paki-visit po kasi minsan Bombokier kung wala po ang school o di kaya naman ay puno ng mga tutor, pwede po sila doon na magtanong. Kung may vacant at meron pong mga pwedeng ilagay ang kanilang sarili at maging bahagi ng aral program. Alright. Ito attorney, mga remaining question na lang. Siyempre bilang kayo bilang nasa DepEd, siyempre gusto natin na umunlad talaga yung kaalaman, yung pagkatuto ng mga mag-aaral, especially sa reading. Pero ngayon kasi attorney, may mga nakikita tayo sa internet, may mga nakikita tayo sa balita, social media na ito nga po yung hindi ko lang ma-recall kung anong source sa social media attorney. Bumaba na daw yung literacy o yung pagkatuto ng mga mag-aaral dito sa Pilipinas. And may mga nagsasabi pa attorney, halimbawa yung student, kinder or grade 1, hindi pa marunong magbasa. Tapos incoming grade 2 na siya, sabihin ng iba, ba't kasi pinopromote nyo yan sa grade 2? Di ba? Hindi pa naman yan natuto, hindi pa naman yan marunong magbasa. Bakit nyo pinopromote? Dapat panatilihin nyo muna sa grade 1.
Kahit ilang beses, kahit ilang taon, basta matuto siya. Ano yung ating masasabi doon, attorney? Una, bubukir doon sa bumababang literacy. Minsan gusto din natin kasi ipaunawa sa ating pong mga tagapakinig. Iba yung tinatawag kasi bumbukir na basic literacy saka functional literacy. Yun sa basic literacy, usually ang mga bata ay nakakabasa na re-recognize niya ang mga letra, ang alphabet, na babasa niya ang simple na mga words. Yun ang tinatawag natin bumbukir na basic literacy. Merong ang mga bata nakakagawa noon. Yun nga lang pagdating na doon sa functional literacy, medyo doon tayo bumaba bumbukir kasi nga iba-iba rin kasi yung level talaga when it comes to functionality ng ating pong mga mag-aaral. So doon tayo nagka-problema sa functional literacy, doon tayo bumaba. So again, iba yung basic literacy, bumbukir sa functional literacy. What yung bumaba is yung functional literacy, bumbukir, pero ang ating namang goal ay talagang lahat ay maging functionally literate. Kaya nga ini-encourage natin sa mga classroom that our teachers continue to give examples and our learners should give examples based on the given example of the teacher. Kasi pag yung bata nakakabigay ng example bumbukir, ibig sabihin they can apply into real life situation what they learn from their teacher. Now, pagdating naman bumbukir doon sa mga ipinapasa, actually, ang kindergarten bumbukir, walang reading activity dapat. Kasi ang nakalagay sa kindergarten is more on socialization. Alisin natin na yung bata sa nakagawian niya ng bahay, di ba? And not necessarily alisin natin sa kanya ang bahay, kundi yung nakagawian kasi ng mga bata na sa bahay. Kaya yung kindergarten is more on socialization para yung bata ma-acquaint sa kanyang mga classmates na iba naman, hindi perming yung kanilang nanay, tatay, or kapatid. Tapos yung palaging nasa bahay, that whatever they want to do, dahil nasa bahay sila, pwede. So, yung kinder ay exposure to socialization. Makawala yung bata sa palaging bahay lang ang pwede niyang puntahan, pwede niyang gawin, ang mga gagawin niya. Dito sa kinder ay socialization. So sa mga magulang, wag po tayong mag-expect na uuwi yung bata ay mayroong tapal ng 100 sa may kamay o kaya sa may noo. Di ba noon ginagawa ng ganoon, nilalagyan ng mga mark. Do hindi po yan kailangan nalagyan dyan, pero wala pa pong ganoon ang kindergarten based sa ating competency para sa kindergarten. It's more on socialization. So kaya kahit yung subject nila bumbukir ay thematic ang approach. Yung mga theme lang, theme ng pagmamahal, theme ng pag-aaruga, yung mga ganoon. Thematic ang approach. At ganoon din yung pong walang marka ang mga nasa kindergarten. Kasi nga, hindi rin natin ini-encourage na nasa competitive na talaga yung mga kindergarten. Now, pagdating sa grade 1 bumbukir, dyan na po ang simula ng reading numeracy. Magbilang, magkwenta, magbasa, dyan na po yan sa grade 1. Kaya ang ating sana pakiusap na pag grade 1 talaga ay makapagpabasa na tayo dahil yun talaga ang pundasyon. Ayon sa mga pag-aaral, pag ang bata ay hindi na talaga nakapagbasa hanggang grade 4, maihirapan sila na makapagbasa sa mas mataas na grade level. That's why bumbukir, marami tayong intervention sa aral. Kasama na din dyan yung pagpapatest, baka yung bata ay mayroong problema bumbukir sa mata na hindi pala talaga problema yung hindi siya nakakabasa, kundi baka nearsighted, nilagay sa malayo sa banda ng ng mga upuan o di kaya naman ay mayroong other factor sa kanya pong pagbasa na nakakaapekto. So kaya kinakailangan talaga minsan bumbukir na ipatest din ang mga bata at baka may special needs na kinakailangang i-address. Alright, yun. Very well said, attorney. Sige, attorney, bago tayo matapos, baka may nakalimutan ako, attorney. May gusto kayong idagdag sa ating mga pinag-usapan. And ano po ang inyong maipapayo? Maiiwan na mensahe sa atin pong nakikinig sa mga magulang student regarding po dito sa napag-usapan po natin. Sige, attorney, bigay ko ulit sa inyong linya.
Maraming salamat, Bumbukyer, again sa pagkakataon na ang programa ng Department of Education ay ma-share sa ating mga tagapakinig, taga-subaybay sa pamamagitan ng Bombo Radio Naga. At gusto natin palagi sabihin sa ating mga magulang na kayo pa rin po ang nasa best position para tingnan ang kalagayan po ng inyong mga anak. Nung i-entrust po ninyo siya sa aming mga public schools, ang mga edad po nila ay nakalimang taon na kasi kinder starts at 5 years old. So meron na po silang mga daladalang galing po sa inyo. Minsan, itong mga daladala nilang galing sa inyo, ito na rin lang po ang aming binibigyan ng diin na ipagpatuloy kung ano man ang meron sa bata. At yung mga ibang concerns po na kaya namang puunuan ng Department of Education tulad Bumbukyer ng supplemental feeding program. Ngayon meron na tayong mga inclusive education activity katulad ng SNED, yung mga needs for special education. Patuloy po natin na pinagkakaloob sa ating mga mag-aaral. Minsan may mga magulang na medyo negative pag sinabing ipapacheck ang bata baka merong special needs. So sana ito ay pagkakataon na natin na maipacheck. E di kung wala naman pong problema, mas okay. Pero kung meron, at least na-address po natin ng mas maaga ang pangangailangan ng ating mga mag-aaral. Maraming salamat, Bumbukyer. Magandang umaga sa ating lahat.